Noong mga nakaraang araw, nakatanggap ako ng mga komento, pagbabatikos tungkol sa aking brand. Pero tanggap ko naman na hindi lahat dito sa TikTok ay maintindihan ang perspective ng isang small business owner. Gusto ko lang pong magsalita, magpaliwanag sa side ko para na din sa aking mental health. Dahil ilang araw na po akong hindi nakakatulog ng maayos. Ito pong hawak ko dito, ang kontrata ng collaboration namin dalawa. So, pinirmahan niya po ito. Nakapaloob po dito sa contract namin dalawa sa payment terms na meron kaming payment allowance ng 1 to 20 days. Allowance of 1 to 20 days to pay the content creator after the deliverables are rendered. After po nilang mag-set ng mga deliverables nila, dadaan pa po ito sa proseso. So, titignan po ito ng aming PR manager kung kamusta po yung kanilang post, kung nakalabag po ba ito sa aming kontrata, or nakalimutan po nilang ilagay yung yellow basket dahil yun po ay nakasaad sa aming kontrata. Ipa-flash ko na lang po dito sa screen lahat po ng mga month na bayad po kami sa kanya at wala po kaming lapses or delay sa kanya. Ipa-flash ko naman po yung mga payment namin sa Cloud Beauty na bayad po kami at wala po kaming delay sa kanya. Malinaw naman po na pinakita ko na wala po kaming hindi binayaran sa kanya. Hindi ko lang magets bakit nag-chat siya sa akin sa IG, pero nag-uusap kami sa Viber. Nakalagay po dito sa conversation namin na October 1 hanggang October 16 ay nag-uusap po kami. So hindi ko po alam kung bakit yun po yung pinapakita niyang screen. Yung dito po, nasa IG po yan, na alam niya naman pong nag-uusap kami sa Viber nitong mga October. September 30 po, nag-chat sa akin si Daniel na kailangan niya nga po ng products or item na ipangreregalo sa kanyang teachers dahil nga may event sila na Teachers Day. Bilang kaibigan, syempre pagbibigyan mo yung favor ng kaibigan mo. Pinadalan ko siya lahat ng products ng KS Products, lahat kung ilan ang kailangan para ma-allocate yung 150 na teachers na pagbibigyan niya. Dahil kailangan niya na to ng October 5. So, pinag-grab namin yung item para makaabot sa event. After ng conversation namin noon, inaya ko si Daniel na lumabas kami, mag-CD kami. Doon pa lang, hindi ko magets kung paano niya nasasabi na hindi ko siya tinatrato bilang kaibigan. Lahat po ng favor na i-ask niya sa akin, hindi ko po yung tinatanggihan. Nagkataon lang po talaga nung mga time na yun is marami po kaming product na i-release kaya po nakahati yung oras ko po sa pagre-reply sa kanya at sa aking trabaho. Marami po akong mga influencer, affiliate, pero sa lahat po na yun, si mentor lang yung binigyan ko ng Gucci. Bilang natuwa po ako, talagang sinuklian ko po yun. About naman po sa pag-promote ng aming influencer sa aming produkto, ang kinikita nila ay dalawa. Una, ang pagbabayad po namin ng content creation. At ang pangalawa naman ay ang komisyon na binibigay ng aming brand sa bawat successful order galing sa kanilang video na may yellow basket. Sa bawat peraso ng KS Wipes, may binibigay kami ng 18 to 23%. Nitong month of December, ito ang komisyon ni Daniel sa aming brand. Ipa-flash ko na lang po sa screen para makita nyo na talaga namang deserve niya dahil sa sipag at dedication niya. At dun pa lang ay talaga pong super grateful na ako at pasasalamat po sa kanya. At gusto ko lang pong i-clarify na ang mga komisyon nila ay direkta pong pumapasok sa account nila. As a small business owner po, kailangan kong i-shoulder yung costing ng shipping, ng packaging, commission for influencer, influencer payment, at after-sales services. At after lahat ng expenses, kung kukumpitin po namin, mas maliit pa ang kinita namin kumpara sa komisyon ni influencer. Pero bilang isang online brand, I totally understand po kasi kailangan po talaga namin ng influencer para ma-promote po yung aming brand. At dahil marami na kami ka-collaborate na influencer at hindi ko na po kayang i-manage lahat, kaya kumuha na po ako ng PR manager na mag-a-accommodate sa mga influencer namin. At ang aming mga influencer po ay tinuturing po namin business partners po at hindi po empleyado. Again, kaya po kailangan pong i-check ng aming PR manager dahil nakalagay po lahat yun sa contract. Ipaliwanag ko na rin po ang nangyari noong December 29. So, ipa-flash ko na lang po sa screen yung last na conversation ng aking PR manager at ng assistant ni Dan ng December 16. So, hindi po talaga namin in-expect na mag-chat po ang assistant niya
ng deliverables noong December 29 dahil sa binigay nilang schedule, ang last deliverables nila ay December 27, which is naka New Year vacation na po ang aking PR manager. Kailangan po kasing i-check ng aking PR manager ang bawat link dahil ayun din po ang nakasaad sa aming kontrata bago po namin ibigay ang kanyang final payment. So dito po sa conversation namin, may kita nyo, 7 PM po nag-chat ako na inaantay ko rin po ang response ng aking PR manager. At nag-response naman ang aking PR manager ng 7:49. So dito pa lang po, nagsorry na po si PR manager. Nagsorry po siya kay Daniel. Nung time na to ay nasa airport po siya dahil pauwi po siya dito sa Pilipinas. Inuulit ko po, hindi po ako pwedeng magbigay ng final payment dahil hindi po ako yung nag-handle ng trabaho na i-check ang content nila isa-isa. So kaya ipa-flash ko na lang po sa screen kung paano po niya nireplyan si PR manager. Inuulit ko po, mayroon po kaming pagkakamali dito. I'm really sorry po, Daniel, na nagkamali po talaga na hindi nag-abiso si PR manager sa inyo ng maaga. At nag-reply po ulit ang aking PR manager na ito-double check niya pagdating niya sa Manila. After po neto, akala ko po naging malinaw po ang aming usapan. Nag-send po ng termination letter si Daniel. Pagkatapos si Daniel gumawa ng video about sa CEO, nakareceive po ko ng mga maraming comment, pagbabatikos, kahit ano pang masasakit na salita. After po noon, tinawagan ko po si Daniel ng 3 beses. Pero ang sinabi niya lang sa akin ay nagla-livestream siya. Which is naririnig ko lahat ng mga sinasabi niya sa livestream na tinatawagan ko siya. Nung time na nagle-live ka, in-explain ko sa'yo na hindi ikaw yung nasa IG story ko. Pinakita ko sa'yo yung proof. Pero nag-reply ka sa akin na nagbe-vent out ka sa live. Nag-chat ako sa'yo, sabi ko pwede call. Dahil masyadong mahaba, kung i-chat ko pa po. After nun, hindi mo ako nireplyan. Kaya nagawa ko pong makapag-post sa social media ko at inaamin ko po, nagkamali po talaga ako doon. Pagod lang po ako. 3 araw po akong tuloy-tuloy na 8 AM natutulog dahil nagbabalot po ako ng mga parcel. Nag-explain ako sa'yo. 4 AM tumawag ako kasi gusto kong ayusin. Nagmakaawa ako sa'yo, Daniel. Nagsabi ako na sobrang stress ako. Hindi ako makatulog dahil binabatikos ako ng mga tao. Ipapakita ko na lang po sa screen lahat po ng sinabi ko kay Daniel. At gumawa po ako ng paraan na maayos po ito. At nagsorry po ako sa kanya dahil po nakapag-post ako. Alam ko may pagkakamali din ako. Pero Daniel, kung kaibigan mo ko, hindi ba pwedeng kahit isang araw lang na pagbigyan lang na maka-arrive ang aking PR manager para ma-check lang yung mga link na sinend mo sa group? Sabi nila mali ako. Tinanggap ko po yun. Mali po talaga ako. At humihingi po ako ng tawad doon. After nun, nag-take po ako ng video. Nangingi ako ng sorry sa'yo, Daniel. Nag-chat din ako sa'yo. Makaawa ko sa'yo na ayusin natin to. Kasi hindi po talaga ako makatulog. Naalala ko nung December 25, nag-DM ka sa IG ko, nag-send ka sa akin ng QR code. Ako, hindi ako nag-response dun sa IG. Kasi nailang ako. Feeling ko napaka-disrespectful. At sobrang na-awkward ako. Feeling ko para akong ATM sa'yo. Noong October, nag-ask ka sa akin ng favor. Pinagbigyan ko. December, nagkaroon tayo ng problema sa Viber. December 11. Ipa-flash ko na lang dito ang nangyari. Nag-sorry ako sa'yo sa nagawa ng aking PR manager. After nun, magsisend ka ng QR code. Kaya sobrang na-awkward at na-disrespect talaga ako doon. After nangyari yung issue, in-send mo yung QR code, tapos pinost mo yung conversation natin sa IG, yung mga hindi ako nagre-reply noong October. Uulitin ko po, hindi po kami nag-uusap sa IG, nag-uusap po kami sa Viber. At gusto ko lang din pong i-clear na wala po kaming delay payment sa kanya. Dahil hindi po ako nang i-scam ng tao. Never po akong nanapak ng tao. Never po akong nantrato ng tao nang hindi maganda. Sobrang naapektuhan po yung aking mental health. Ilang araw na po akong hindi nakakatulog ng maayos. Hindi na po ako nakakausap ng anak ko ng maayos. Malinaw po, pinakita ko po lahat ng proof
bayad po kami sa kanya. Wala po kaming delay na payment. Ayun lang po.